So, nagsisinungaling lang si Sinaya sa karir niya? Grabe, how could she do that? Nakakahiya. Ilan lang yan sa mga bulong-bulungan sa receptionist. Wala namang ibang nararamdaman pa sa Sinaya. Kumalam siya at napahinga ng malalim. Another paninira na naman? Sawang-sawa na siya sa isip-isip niya. Kaklase? De Lima Medicine College? Tanong ni Zenaya sa dalaga. Oo, hindi ba't ikaw si Zenaya Lisa Santiles? Ikaw nga yung palagi kong kasama sa school. Grabe ka naman Zenaya, nakapag-asawa ka lang ng mayaman. Kinalimutan mo na kung saan ka nang galing. Nagbago ka na talaga? Malungkot na sagot ni Jumaira kay Zenaya. Ni hindi nga kita kilala at wala akong alam na college na ganyan. Nakapagtapos ako sa Harvard University sa US. Ni hindi nga kita maalala. Kunot noong sambit ni Zenaya sa dalaga. Napangisi si Marigold sa gilid. Maya-maya mabilis nang tinulak si Dylan palapit kina Zenaya. Nagulat naman si Dylan kung kaya't napatingin siya kay Marigold. Wala kasi sa usapan nila. Nasasali to sa komosyon. Isa pa ang alam ni Dylan ay si Marigold ang mag-expose nitong yearbook na hawak nito at hindi ang binata. Wala namang nagawa si Dylan kung hindi gawin ang plano nila para kay Marigold. Gagawin niya to. Ganun niya kagustong dalaga na kahit kahihiyan ay susuungin niya. Excuse me, graduate ako sa Harvard University at wala ditong pangalan mo sa batch namin. Meaning hindi ka nakapagtapos doon at nagsasabi ng totoong dalagang ito. Bakit hindi mo nalang sabihin ng totoo? Nakakaawang kapatid mo. Puro pang babash ang natatanggap niya dahil sa'yo. Totoo naman palang sinabi ni Marigold sa social media. Oh my God! Napaka-fake pala ni Zenaya. Pati education nito ay fake din. Paano ito maaatim ni Mr. Anderson ang asawa niya'y fake pala at sinungaling? Sa tingin mo, tamang mga kinuwento ni Marigold sa social media? Nang marinig ang pinagsasabi ng mga tao, labis naman ang inis ni Luke at Tander sa mga narinig. Hinding-hindi sila naniniwala sa dalawang bigla na lamang nagsulpot sa okasyon. Alam nilang may isang taong pinlanong nangyayari ngayon. Kalmado lamang ang ekspresyon na pinapakita ni Zenaya. Naramdaman niya na hinawakan ni Joaquin ang kanyang kamay at pinisilyo ng marahan. Tila ba sinasabi ng asawa na narito lang ito kahit na anong mangyari. Ngumiti si Zenaya sa kahinawakan ng balikat ng asawa. I can handle this, husband. Kilala ni Joaquin kung sinong lalaking nasa harapan nila. He is Dylan Lim. Isang pamilya nito sa mga collaborators ng bago niyang proyekto. Ang pamilyang Lim ay kilala rin bilang isang elitista. Pagdating sa negosyo ngunit isang pitik lang din. Nang kamay ni Joaquin ay tuluyan ding babagsak ang kumpanya ng mga to. Grabe palang pamilyang Santiles, no? Napaka-plastic at sama. Hindi na ako nagtaka na nasara ang resort nila. Deserve na deserve nilang nangyayari ngayon sa kanila. Nakakahiya. Siyempre, damay-damay na ang pamilya nito. Tuluyan ngang mapapahiya si Zenaya. Pero mas maapektuhan ang pamilya niya. Lalo ng mga negosyo nito. Baka hindi lang resort ang maisara. Baka tuluyan ang mabankrupt din ang pinaghirapan nilang kumpanya. Rinig nilang mga halakhakan ng isang grupo sa gilid. Sa bagay, nagmula naman sila sa hirap kaya madali naman silang maka-adjust kapag nawalang lahat sa kanila. Pahabol pa ng isa. Namumula naman ang mukha ni Matilda at para bang maiiyak dahil sa narinig. Hindi niya akalaing ang isang masayang pagsasalo ay naging isang bangungot para sa kanilang pamilya. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Salvador na nangyayari to. Pero isa siyang matalinong negosyante. Hindi siya madadala sa mga salita ng mga tao doon. Imposible rin na isang coincidence ang nangyayari ngayon. Kung tutuusin, naalala niya na sinabi sa kanila ni Marigold na hindi nakapagtapos si Zenaya sa Harvard at galing yun kay Dylan na kasalukuyan na sa harap nila ngayon. Kausap si Zenaya. Hindi siya tanga para hindi isipin na walang kinalaman ng isa niyang anak sa nangyayari ngayon. Nadagdagan pa ang galit at panggigigil ni Salvador kay Marigold. Binalaan niya ng anak ngunit matigas pa rin ang ulo nito. Hindi na nag-isip si Marigold. Hindi ba nito alam na kapag napahiya si Zenaya sa harapan ng madla ay mapapahiya rin ang pamilya nila? Kumuyong kamao ni Salvador at huminga ng malalim.
Parang nararamdaman niyang kumikirot ang dibdib niya dahil sa sobrang galit. Magsasalita na sana si Joaquin at tatakutin si Dylan, ngunit pinigilan ni Zenaya ang asawa. Ngumiti si Zenaya at napailing nang makita yun ay napatango na lamang si Joaquin. Huminga ng malalim si Zenaya bago nagsalita. Seryoso tong tumingin sa dalawang hindi naman invited sa kasal niya at hindi naman niya kilala. Bago man yun, nakita niya si Marigold na nasa gilid at malaki ang ngisi sa kanya. Inirapan niya ang kapatid at tumingin kay Jomaira at Dylan ng malamig. Sabi mo ay magkaklase tayo sa kolehiyo, tama? Pwede mo bang bigyan ako ng kahit na anong pruweba na naging kaklase nga kita? Pwede mo rin bang ibigay sa amin ang lokasyon ng paaralang sinasabi mo? Malamang may class picture tayo. Pwede mo bang ipakita sa amin yon? Sa bawat salitang binibitawan ni Zenaya ay napaatras si Jomaira. Ang maamong mukha ng dalagay na palitan ng sobrang takot at panginginig. Sa puntong iyon, alam na ng lahat na nagsisinungaling ang babae. At ikaw naman, Mr. I don't know who you are. Anong batch ka nga? Tanong ni Zenaya sa kanapatingin kay Dylan na kinakabahan na ngayon. Kabilang ako sa batch 2050, major in fashion merchandising and design. Hinanap kong pangalan mo dito sa yearbook namin, ngunit walang pangalan mo. So I assume you are lying with your education. Seryosong sagot ni Dylan. Ang tanging gusto ng binata ay ma-expose ang babaeng sinungaling na naging masama sa pinakamahal nitong si Marigold. Oh, class of 2050. Kaya pala hindi mo ako kilala. Napangisi si Zenaya saka nagsalita ulit. Since hindi mo ko kilala, magpapakilala ako sa'yo. I am Zenaya Lisa Santiles, graduate at Harvard University, a medical student and also a Doctor of Medicine of Masters of Medical Science, class of 2049. Hindi na hinintay ni Zenaya na makapagsalita si Dylan at nagsalita ulit. Oh, saktong-sakto. Meron akong kaibigan galing sa US. She was my boardmate that time, kaya siya lang makakapagpatunay na nakapagtapos nga ako doon. By the way, magka-batch kami. Nilingon ni Zenaya ang kaibigan niya si Dahlia na kasalukuyang pumasok sa venue. Kanina lamang ay nagpaalam itong magsi-CR sa kanya. Saktong-sakto naman ang pasok ng dalaga. Puno ng pagkalitong mukha ni Dahlia dahil sa nakita. Halos napapalibutan si Zenaya at Joaquin ng mga tao na para bang may kumusyong naganap. Anong nangyayari dito? Tanong ni Dahlia sa lahat at inalis nito ang shades na suot-suot niya kanina pa. Lahat naman ng tao doon ay napasinghap na makilalang dalaga. Come here, friend. May gusto lang naman ako linawin sa dalawang taong ito dahil pinipilit ng mga to na hindi raw ako nakapagtapos sa Harvard University. Yang babae na yan, pilit na sinasabing kaibigan ko raw siya at ka-batchmate ko sa hindi ko naman kilalang paaralan. At itong lalaking ito naman ay nakapagtapos din the same school with us. Pilit itong sinasabi na wala raw ako sa batch nila. Malamang wala nga ako doon dahil nauna tayong nakapagtapos kaysa sa kanya. Kilala mo ba siya? Tanong ni Zenaya sa kaibigang si Dahlia. Sabihin mo nga sa dalawang to ang katotohanan. Dagdag pa ni Zenaya. Sumingkit ang mga mata ni Dahlia nang makita si Dylan sa harap nila. Wait, familiar ka, turo pa ni Dahlia sa binata. Ikaw yung lalaki sa airport at may kasamang annoying na babae. I knew you. Hindi naman makapaniwala si Dylan na nasa harapan niya si Dahlia. Professor Dahlia. Kanina'y nakita niyang dalaga sa simbahan ngunit naisip niyang baka namamalikmata lang siya ngunit totoo palang nakita niya kanina. At kaibigan to ni Zenaya? How come? Rinig ang pagsinghap ng mga tao sa nangyayari. Nang makita nila si Dahlia na kasama si Zenaya ay nakakamangha ang mga to. Hindi nila akalain na may isang kaibigang bigati ng isang simpleng si Zenaya. Hindi lang naman sikat si Dahlia sa mga younger generation, kundi sikat ito pati na sa mga matatandang babaeng mayayaman at negosyante. Kahit si Matilda ay fan ni Dahlia at lahat ng gamit nito ay brand ni Dahlia. Nagkakagulo ang lahat kung kaya't mabilis na lumapit ang mga bodyguards kina Zenaya at Dahlia sa pamumuno ni Mr. Taylor. OMG! It's the famous designer Dahlia C! Sigawan ng mga tao sa paligid. Lahat naman ng mga reporters ay nagsipasukan sa komosyon at pilit na kumukuha ng larawan. Ngunit hindi man lang natagumpay dahil nakapalibot na agad ang mga bodyguards sa kanila. Kaibigan ni Zenaya si Dahlia C? Kung ganun napakaswerte naman ni Zenaya dahil pumunta pa talagang isang Dahlia C sa Pilipinas para lang umaten sa kasal nito. Nangangahulugan na napaka-importante ni Zenaya sa dalaga.
Kaya pala puno ng dahlia bags sa loob ng venue. Galing pala yun kay Dahlia C. Sino nga ba si Dahlia C? Bakit hindi ko siya kilala? Tanong ng isang dalaga na kapapasok pa lang sa business world. What? You don't know her? Impossible! Sikat na sikat si Dahlia C. Siya lang naman nagmamay-ari ng ika-top 3 largest and well-known fashion companies in the world, which is ang Dahlia. Sa kanya yung Dahlia na brand na suot-suot mo ngayon, gaga. Hindi naman makapaniwalang baguhang dalaga sa sinabi ng kaibigan. Si Dahlia C ay nag-graduate sa Harvard University after she graduated. Nag-boom agad ang brand nito sa masa. Ganon kagaling at kalupit si Dahlia C. She is a genius when it comes to handling the company as well as designing a clothing item. Inakbayan naman ni Dahlia si Sinaya. Sinamaan ito ng tingin ng 2 taong nasa harapan nila. At bakit niyo naman sinasabi na hindi nakapagtapos ang kaibigan ko sa Harvard University? Ako mismo makakapagpatunay na nagsisinungaling kayo. My super friend si Naya Lisa Santiles was a former student in Harvard University at sabay kaming gumraduate doon. Kinuha ni Dahlia ang cellphone nito at pinakitang lock screen sa dalawa. Para bang nagmistulang giraffe ang mga leeg ng mga tao sa paligid. Kitang-kita doon ang 2 magkaakbay na magkaibigan. Ito si Naya and Dahlia na nakatogat sa background nila ay may malaking nakasulat na Harvard University. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magpahamak sa kaibigan kong ito na para ko na ring kapatid, ay tuturuan ko ng leksyon. Binabalaan ko kayo, madali kong pababagsakin ng mga pamilya nyo. Seryosong dagdag pa ni Dahlia habang nanlilisik na nakatingin sa 2 taong nasa harapan nila. So totoong nakapagtapos nga si Zenaya sa Harvard. Galing na ito sa bibig ni Miss Dahlia C. Kung kaya't legit yun at hindi fake news. Lahat naman ay nagulat dahil sa narinig. Ang iba ay nanlamig at natakot dahil sa babala na sinabi ni Dahlia kaya wala nang maghahangad na gawa ng masama ang dalaga. Samantalang nakita naman ni Thunder si Marigold na dahan-dahang umalis at ang mukha nito'y parabang nawala ng dugo. Nanginginig din ito dahil sa takot at halatang halata na may ginawang masama. Mabilis na nilapitan ni Thunder ang dalaga at hinawakan sa braso. Marahan niyang itinulak ang dalaga upang makapasok sa gitna. Nagpupumiglas naman ang dalaga ngunit dahil malakas si Thunder ay nagtagumpay itong ipasok si Marigold sa gitna. Nakita naman ni Zenaya si Marigold na nakatayo sa likod ni Jomira at Dylan. Nang mapalingon ng dalawa ay agad na lumapit sa dalaga. Doon ay nakumpirmang kasabwat din at kilala nila si Marigold. Ang mukha ngayon ni Marigold ay napakaputla pati ng labi ay nanginginig. Nang makita to ni Dahlia ay kaagad napatakip ito sa bibig. OMG! Ikaw yung annoying na babae na humingi sa akin ng number ko. Kilala mo ba siya, Zenaya? Tanong ni Dahlia. Tumango si Zenaya sa kaibigan at nagsalita. Kapatid ko yan, si Marigold. Hindi naman makapaniwala si Dahlia sa sinabi ng kaibigan. Kanina lamang ay hinahanap niyang kapatid ni Zenaya para turuan to ng leksyon sa pamamahiya sa social media sa kaibigan. Ngayon ay nakita na niya ay balak niya sanang sabunutan ng dalaga. Walang hiya, ikaw rin sigurong may pakana ng lahat ng ito ano? Galit na sigaw ni Dahlia kay Marigold. Kumuyom ang kamao ni Marigold at kinagat ng mariin ang labi. Hindi na napigilan ni Marigold ang maramdaman kung kaya't lumabas ng masamang ugali ng dalaga. So what kung ako nga, deserve naman ng babaeng yan ang nangyayari sa kanya. Kulang pa nga yan dahil kinuha niyang lahat ng nasa akin. Una si Kit Joaquin, sunod ang pamilya ko, at higit sa lahat ang mga followers ko. Gustong maiyak ni Marigold dahil sa nangyayari, ngunit tinatagan niya ang loob dahil ayaw niyang mapahiya sa madla. Sobrang nakakaramdam ng panghihinayang si Marigold. Akala niya ay magiging kaibigan na niya ang sikat na si Dahlia C. Ngunit naungasan na naman at naunahan na naman siya ng kapatid niyang si Zenaya. Bakit ang kanyang kapatid? Bakit nga bang malas na niya? Lahat na lang ay pabor sa malas. Sobrang sakit at nakakaramdam siya ng panliliit sa sarili. Hindi niya alam ang gagawin. Mas gugustuhin niya na lang na mamatay kaysa sa mapahiya sa harap ng madla. Akmang aalis na sana si Marigold at tatakbo ng mabilis sa mga madla. Ngunit pinigilan siya ng mga bodyguards dahil malalaki ang mga to ay wala siyang choice kundi ang harapin si Zenaya. Tinulak pa siya ng mga dalaga sa likuran niya kaya napasubsob siya sa sahig. Nakakahiya ka Marigold.
Nagplano ka ng masama para si Thunder lang ang kasal ko tapos ngayon, aalis ka na lang at iiwan mong kakampi mo ng basta-basta? Natatawang sambit ni Zenaya. Nakita naman yun ni Dylan, kung kaya't nilapitan itong dalaga para alalayan. Marigold, okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Dylan sa dalaga. Napapalakpak naman si Dahlia dahil sa magandang eksenang nakita. Ah, tama nga ako na magkakilala kayo. Kayo nga yung dalawang sumalubong sa akin sa airport at inistorbong personal space ko. Bulalas ni Dahlia. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nagawa nitong siraan ako. Wala naman akong atraso sa kanila. Ngayon alam ko na, kaibigan pala to ng kapatid kong si Marigold. Si Zenaya naman na nagsalita. Napahinga ng maluwag si Zenaya at nagpatulong. Ikaw naman. Tatanungin kita, sino nag-utos sa'yo na gawin to sa akin? Ayusin mong rason mo dahil narinig mo naman siya kaibigan kong si Dahlia. Paparusahan ka niya pati ng pamilya mo. Pananakot niya Zenaya sa dalaga. Sasabihin ko na ho ang totoo. Kanina'y kinausap ako ni Miss Marigold na sabihin yun sa iyo. Binigyan niya din ako ng script at dapat kong i-memorize lahat ng ito kapalit ng 100,000. Wala akong choice kung hindi ang kunin ng pera. Dahil may sakit ang nanay ko. Pasensya na. Hindi ko naman kilala ang babaeng yan. Nadala lang talaga ako ng sitwasyon at problemang kinakaharap ko ngayon. Sana'y huwag niyo ho akong ikulong. Lumuhod ang kaawa-awang si Jomaira sa harap ni Zenaya, Kit at Dahlia. Samantalang bigla namang nakaramdam ng hindi kaaya-ayang pakiramdam si Joaquin. Dahil sa narinig kay Zenaya, narealize niyang wala naman lang silang nagawa ngayon upang ipagtanggol ang asawa. Unlike Dahlia, ay may lakas ng loob itong sabihin sa madla na gagawin itong lahat para protektahan ng kaibigan. Kanina lamang ay nangako siyang sasamahan ito sa lahat ng problema. Dapat lang nagawin niya yon ngayon. Napasinghap ang madla dahil sa malakas na sampal na ginawa ni Marigold kay Jomaira. Walang hiya kang malandi ka. Sinabi ko bang kumanta ka? Binigyan kita ng pera at baka nakakalimutan mo. You ungrateful witch! Naputol lang sasabihin ni Marigold na mag-asawang sampal ang nakamit niya. Akala ng dalaga na sa sinayang gumawa noon ngunit na makita niyang kanyang ama. Sa gilid ay nagulantang siya. Dad! Utal-utal na tawag ni Marigold. You ungrateful child! How could you do this to your sister? Kita ang panlilisik ng mga mata ni Salvador sa anak na dalaga. Nawala lamang yon na mapatitig ito kay Zenaya. Pasensya ka na anak, hindi ko nagawang pigilan ang kapatid mo. Huwag kang mag-alala, iuwi ko na si Marigold sa atin at bibigyan ko ng leksyon. Marahas na kinaladkad ni Salvador si Marigold. Pilit namang nagpupumiglas ang dalaga ngunit malakas ang ama kung kaya't wala siyang nagawa kundi ang sumama na lamang. Samantalang mabilis namang sumama si Matilda sa dalaga. Grabe, hindi ko matake ang skandal ngayon. Naawa ko kay Zenaya at Joaquin. Imbis na masayang kasal ang mararanasan nila ay kaguluhan at problema. Ang hirap ng paniwalaan na ganun pala si Marigold. Ang sama-sama pala nito. Parang yung pag-uugali na chinismis niya tungkol sa ate niya ay pag-uugali pala niya. Inggit ang namumutawi sa puso niya. Nakakatakot palang maging kapatid at kaibigan si Marigold Santiles. Ang sama-sama. Tama nga yung sinabi ng ama. Dapat lang nabigyan ng leksyon ng bruhildang yun. Naku, kasalanan naman yun ng magulang dahil inispoiled nilang anak nila. Kaya ngayon itong kinalabasan. Nag-alaga sila ng demonyita pala. Maswerte na si Zenaya dahil hindi siya lumaki sa pamilyang Santiles. Baka nahawaan pa ito ng kasamaan. Nagsimulang tumawa ng malakas ang madla at narinig naman yon ng mag-asawang Santiles. Mas lalong namutawi ang pagkamuhi ni Salvador kay Marigold. Kung sumunod ka na lang sana sa akin ay hindi mangyayari ang kahihiyang ito. Sigaw ni Salvador at tinagis ang anak na si Marigold papasok ng kotse nila. Samantala wala namang nagawa kung hindi umatras din si Dylan dahil alam niyang messed up na rin siya. Tatalikod na sana nang biglang magsalita si Joaquin. Nang marinig niya ang boses na yon ay kaagad na kinilabutan siya dahil sa sobrang takot. Mr. Lim, si Kit Joaquin Anderson hindi man niya ito nakita ng personal noon ngunit narinig niya ang kwento ng ama ay napakalupit at walang awa tong lalaki. Lahat ng tao ay takot na makalaban ng binata kung kaya tiniiwasan ng mga to na makasalubong man lang si Mr. Anderson sa daan o hindi kay galitin to. Mr. Lim,
Saan ka pupunta? Akala mo ba matatakasan mong ginawa mo sa asawa ko? Tumaas pang kilay ng binata. Hindi mo ba alam ng ama mo isa sa collaborators ko sa new project na ginawa ko? Hindi ko na sana siya isasama, ngunit nagmakaawa to sa akin at isa pa, iginagalang ko rin ang iyong ama. Hindi ko inasa na pati ikaw ay gusto na rin ipahamak mismong aking asawa. Ngunit hindi ko idadamay ang pamilya mo. Pero alam mo na may nagawa kang mali sa asawa ko. Hindi ba't karapat-dapat siyang makatanggap ng sorry sa'yo? Seryosong wika ni Joaquin kay Dylan. Narealize naman ni Dylan ang lahat ng sinasabi ni Joaquin. Lahat din na nagawa niya laban sa asawa nito. Mabilis na yumuko si Dylan sa harap ni Zenay at humingi ng kapatawaran sa babae. Pasensya na, Mrs. Anderson. Pasensya dahil sa maling nagawa ko sa inyo. Sobrang naguguluhan ako at nagpaniwala sa mga salita ni Marigold. Sabi nito inabuso mo raw siya at kaya gustong gumanti ito sa'yo. Sa katunayan, matalik na kaibigan ko si Marigold at alam kong maling-mali na i-tolerate siya. Napatango na lamang si Zenay at nagsalita. Naiintindihan naman niyang binata. Alam niyang merong nararamdaman ito sa kapatid niya, ngunit hindi yun rason upang i-tolerate ang kapatid. Alam ko may gusto kay Marigold, ngunit isa lang ang mapapayo ko sa'yo, Mr. Lim. Kahit na gaano mo pa kamahal ang isang tao, wag na wag mong ito-tolerate to. Alam mo may mali sa kanya kaya imbis na i-tolerate to. Dapat lang na pagsabihan mo. Huwag ka rin magpapaniwala sa fake news. Tingnan mo munang balita at social media. Doon ay matatauhan ka. Napayuko na lamang si Dylan nang marinig ang bulong-bulungan tungkol sa kanya. Dahil sa hindi niya kinaya ng kahihiyan, ay mabilis siyang umalis sa venue ng kasal. Sobrang pinagsisisihan niyang nagpaniwala siya kay Marigold.